sa isang palengke, natagpuan po si Teyang Naman yung natagpuan. masaya po siya. Kasama po niya si... Naniniwala ka na sa kasal? Ayan. Iniwala naman talaga. Ba't parang may... Dati daw kasi sinabi mo daw na hindi ka naniniwala. Dati kasi hindi siya... Sinabi niya din ba yun sa'yo? Oo. Please, I've been reading people saying na mag-statement ka na please, or can you confirm na if ano ba talagang totoo? Gusto ko magbigay ng love advice sa'yo. Ano? Okay po. Yeah. All. Money can buy happiness. Agree? Oo. Oo, ayan na nga. So, ito na nga. Basta alam mo kung saan ka magsha-shopping. Next topic na tayo. Bea Alonzo's wedding. After ng Spain wedding that didn't happen, finally naganap na ang kasal ni Bea. Isang very intimate civil wedding. About sa wedding mo, Papa Dudut. Ako Kamusta? Less than 50 lang ang in-invite ko. Kasi Ganun din, intimate. kasi gusto ko kinda gusto ko mga kakilala ko lang kasi dati nag-birthday party yung mga anak ko na sobrang dami kong in-invite. Para mga 100 something ang mga pumunta. Hindi ko nakilala yung iba. Hindi ako nag-enjoy. Tapos nakita ko daming dalang mga bit-bit, may mga shawaron eh. So na-realize ko, sabi ko sa wife ko, pag nagpakasal tayo, gusto ko yung tayo-tayo lang. Yung mga magkakaibigan, very close friends, family. May mga tao kasi pinipili talaga yung kayo-kayo lang para meron kang babauning memory doon sa wedding mo. Nakausap ko si ganito, ito yung pinag-usapan namin. Try nyo yung ganong klase ng wedding, ang sarap. Kasi maaalala mo yung mga sinabi mo during the wedding sa mga naging bisita mo. Di ba? You create memory. Yes, hindi yung parang for everyone to see. Dapat kung sino lang yung very close sa'yo. Intimate lang dapat ganon. May mga taong pinipiling ganyan kasi gusto nilang magkaroon ng magandang memory doon sa kanilang ceremony. At may mga tao naman na naglilihim dahil intentional yung kanilang paglilihim dahil meron silang taong ayaw malaman na nagpakasal na sila. So sa akin, hindi ko po piniling magpakasal ng simple lang dahil ayokong may makaalam. Yun talaga yung gusto. Gusto ko lang talaga na maging intimate lang at ang dami namin na pag-uusapan dun sa wedding na ito yung nangyari. Natatandaan namin. Unlike nung nag-party kami before na sobrang daming mga pumunta, wala kami maalala. Pagod na pagod pa kami. So, kayo ba, pag nagpakasal kayo, gusto nyo intimate? I wanna hear you. Ako gagawin ko pag nagpakasal ako sa malayo. Like out of the country or? Yung kailangan mo pa mag-travel. Like, Yeah. kung punta ka sa isang island, ganyan. Balisin, Tapos, halimbawa. i-invite ko lahat. Pero, ikaw gagastos kung paano ka pupunta doon. Para, yung mga taong pupunta doon, willing makita at makasama ka. At gumastos para sa'yo. At gumastos para sa'yo. Doon ko, like, hindi ko naman, at para sa akin, yung mga taong willing na gumastos, yun talaga yung mga taong Get. Mahal ka. mahal ako, importante sa akin. Get. Alam mo yun, doon mo makikita na vina-value ka nila. Gets, Hindi naman bro. sa like, syempre ayoko din naman na sobrang laki ng budget na kailangan na ilabas. Pero the fact na nag-effort sila pumunta doon, Gets. gumastos sila, doon mo makikita na yung mga taong yon. So, naniniwala ka na sa kasal? Iniwala naman talaga. Ba't parang may... Dati daw kasi sinabi mo daw na hindi ka naniniwala. Dati kasi hindi siya... Sinabi niya din ba yun sa'yo? Oo. Okay. I mean, hindi, naniniwala siya sa kasal, pero hindi siya naniniwala na yun lang yung way. Yung parang yun na yung pinakapunot Triggered F dulo. daw, sinabi mo daw yun. Sabi ng mga inampalan. Hindi ako niniwala sa kasal eh. Talaga? Oo. So, nung inimbita ka sa kasal, kasal, ano doon? Hindi naman, parang hindi ko lang siya iniisip pagtanda yung kasal. Parang, Ngayon lang yan. kasi
Naghiwalay nga yung kasal eh. Pinutol agad eh. Ayun lang. Hindi, ito yung hilig na sabihin ni Vince eh. Bansa nga nasa sako. Oo, may anak ka, naghiwalay eh. Version ng Vince. Hindi, nag-mature na siya, ganun. Ilang months na Ano ba yun? kasi, tawag dito, may mga bagay Minsan may na... mga sinasabi ka lang na parang wala lang talaga. May mga may mga change is inevitable. Tama naman. So people change. People Kaya nga- change daw. Alam mo, totoo yan. Kaya nga yung gabi bago eleksyon, may gapangan pa yan eh. Magbabago yung boto mo bukas eh. Totoo yan. Diba? Hindi ka Pero, hindi naman sa, like, hindi ko lang siya talaga kahit din naman noon, tsaka hanggang ngayon, hindi ko pa din iniisip yung kasal. Pero, kung ikakasal ako, yung kasi pinag-uusapan natin kanina eh, yun ang gagawin ko. Kung kailangan. Kung Okay kailangan naman ikasal. dalawa. Anong Go, klaseng Jessica. wedding gusto nyo, Jessica? Ako? Ganun na napaisip tuloy Gusto mo ba ako. en grande, ganyan? Pero I've always wanted a beach or a garden wedding. And outdoor. ano lang, hindi siya ganun ka konti, like 50 people. Hindi rin siya ganun ka engrane thousands. Meron kasi umaabot ng thousands and 100 and plus people. Yung sa, like mga like, alam mo yung Yeah, sa yeah. talagang ano. 250 lang ganun. Mga ganun, 250, 150. Kung sino lang din yung mga importante and who na gusto naming i-invite na pupunta. Yung ibang Ganun lang. batayan nila, hindi yung taong importante. Yung pinakamalaking magbigay. Oo. Yung para ma-ROI agad yung wedding. Oo, ginawang business, no? Oo. Oo. Gets. Tapos dapat yung mga pupunta doon, yung talagang... Pangninong talaga. Oo. Kasi mo alam naka-XD yung location eh, no kumita XD. pa. Remember, di ba may naging issue before na nagalit yung couple na showbiz personality kasi may mga nag-post ng picture nila sa wedding na supposed to be dapat wala. Oo. Remember that? Oh. So, may mga tao talagang dapat natin respetuhin yung mga choices nila na gusto nila, sekreto lang yung wedding nila. Ayun, ikaw ba, Thea? Ikaw na. Tumama pa sa ngipin ko. Ako, I don't mind having a big wedding. Like, I A think princess. I think Disney princess kasi ako eh. Gusto ko Ay, like hindi Lake na Como, kaya ngayon. ganon. Charot. Hindi, but Di ka na Disney princess ngayon, Teya. Kaka-admit mo lang sa akin. Strong, Hindi, independent hindi. woman ka na. ha? Huwag ka. No, but I still want a Disney princess wedding. Yes. Like, pero ako, I don't mind it to be big. Like, I don't mind a large congregation. Pero as long as lahat ng tao na nandun is may kinalaman sa buhay namin as a Yeah. couple. Yeah. So what I mean by that is, for example, by the time na ikakasal na ako, si Emma ay friend ko dati pero hindi ko na siya close at the time of the wedding. Pero as long as si Emma, nagkaroon siya ng relationship sa amin nung mapapangasawa ko at some point, yung parang naging involved siya sa relationship namin in one way or another, I want her there. Eh, for example, Does that make ex mo. I-invite mo ba yung ex mo sa wedding mo? No. Kasi naging part din siya ng buhay mo. I don't think I would. Ah, It hindi depends. na. I Depende, mean, I oo. would, hindi ako Depende kung magsasalita. kaibigan ng ex mo yung asawa mo. Depende. oo. Depende kung... Ganun pala eh. Pwede naman somehow. Hindi May mo mga alam. ganun, Malay mo, Oo, diba? oo. Biglang... Tsaka dapat nag-agree yung mapapangasawa mo. Oo. Kasi kung hindi kayo naghiwalay, hindi mo makikilala yung pangasawa mo Baka eh. gugulatin mo siya. Kung ganun lang, parang hindi ko i-invite. Pero kung naging maging friends at some point, I mean, example, nasa showbiz tayo o kaibigan pala ng ex mo yung but I naging highly ano doubt mo. it. I highly doubt I would ever invite an ex. Ay, yun No yung- matter how... No kahit matter, kaibigan. no matter how civil Ang or title, how The Wedding. kaibigan. Hindi. Okay. Don't Totoo. think so. Ikaw ba, No, Cheska? wala akong ex na super kaibigan ko. Ako Di siguro, mangyayari. ako siguro hindi. Parang Di unnecessary rin. naman Hindi. na i-invite yung ex. But also ako kasi, most especially now, the exes I've been with, parang naging genuine talaga ako sa kanila. So paano ba? Parang hindi siya yung parang, naging playtime lang na parang nothing ever. Yung parang nawala na lang. Hindi ganon. So parang,
weird that Hindi na kailangan na ibalik mo pa yung... like, let's Oo. just let that past be there. Like, let's let it Yes. just exist. Oh, ikaw ba? Invite mo yung ex mo sa wedding mo. Sino po sa kanila? Dami pala, ano? Sorry, Baka po natawa mga ako. puno na po yung packs namin eh. Guys, I'm trying really hard to... Depende sa current situation and relationship ng friend ko na ex. Oh. Pag kinasal ako. Kasi mag-react. Di ba? Well, ako naman sa lahat ng mga Marami naging ba to? ex ko. Marami ba? Marami. Oh, lahat naman sila friends ko. Oh. Lahat naman, wow! lahat naman sila friends ko, lahat naman civil, ganyan. Nag-end naman ng maayos. kaya civil wedding. kaya Baka ano magdahan-dahan ka din dyan. Baka mamaya, itigil ang kasal. May gumanon na. So, let's just cross the bridge when we get get there. there. Ayun, naka. Segue na tayo sa next topic natin. Ayan. Viral last week ang wedding story time ng isang netizen na si Amy. According to her, invited sila ng boyfriend niya sa wedding ng kanyang friend. Pero wait, what? Siya, nang makita niya na sa i-invite, may entrance fee. Wow. Wow. Yes. Pero may kasamang cocktail yan. Oh. Yes, kailangan muna nilang magbayad para makadalo sa kasal. So, tinawagan ni Amy ang bride to confirm at legit nga may bayad. Explanation ni bride, contribution daw ito sa wedding expenses like food and venue. May ika po. Pero eto pa, guys. May tax. Tinanong ni Amy, iba pa ba yung entrance fee sa monetary gift na ibibigay namin? Ang sagot ni bride, yes, iba pa. So basically, may entrance fee ka na, may wedding gift ka pa. Kung kayo si Amy, a-attend pa ba kayo sa wedding? And what are your thoughts about this? Like, that's so crazy. Kung I've ako never yan. heard of that before. Ako din. Kasi pag kasal, di ba, libre yun? Oo. Pag ako yan, go ako dyan kung may ticket ako at mananalo ako sa raffle. Oo. Baka kasi may special raffle, di ba? May libreng rep, o kaya may kotse. Go ako dyan. Kasi at least may napuntahan yung yung contribution ko. Pero yung ganyan, sasabihin ko sa kanya siguro in a nice way, gusto mo bigyan na lang kita ng pakimkim. Para hindi naging entrance fee naman yung punta ko. Ako, Diba? huwag ka na lang pakasal kung wala kang pera. Ay, tama. Ang Totoo. galing. Di ba? Tama. Alam mo yun, kung namumblema ka sa pera sa kasal, sigurado ako, poproblemahin nyo ng asawa mo yung pera. Tama. Kasi Yeah. kasal pa nga lang, hindi mo na kaya ibigay. Yeah. Huwag ka na si pakasal. Vince. Huwag na. Totoo. Huwag mo na ituloy yan, pare. Huwag na. Totoo. Kayo ba? Sige. Pupunta kayo? I Invited don't naman think- kayo. Kasi alam mo, napaisip nga ako Like, ano yung difference nito dun sa sinasabi ni Vince kanina na yung papakasal siya sa malayo, tapos kung willing ka na bumili ng ticket. Pero iba kasi yung entrance fee Oo, iba yun eh. Iba yung nagbabayad ka na mapupunta directly dun sa, Oo, sa mag-asawa yung na ibig sabihin, you're putting up a bigger celebration than you can afford. Yo. Yeah. Hindi kaya, ayoko talaga niyang i-invite. Parang para-paraan lang yun. Para ma-turn off No, ka. it's also like putting the responsibility on other people. Like, that's how I see it. So, pag nagkaanak kayo, ibang tao rin yung papabayaran nyo ng, like, kayo yung nagsaya-saya dyan? Party nyo yan di Oo. ba? Alam mo, ito talaga, isa rin sa rule ko, hindi ako magkaka-boyfriend. Like, I've realized, hindi ako magkaka-boyfriend not unless I could afford. Like, our dates, I could afford, like, helping out this person as well. Kasi, wala yan rin naman yung pupuntahan ninyo. 'Di ba? So, pag hindi mo afford, edi wag na lang. Tama yung sabi ni Vince. Di ba? Oo. Tsaka hindi ako naniningil. Daming Oo. layers dun. Baka naman, Ang daming layers din may dun. konti pa tayong mahuhugot dyan. Hindi kaya may charity naman yung Hindi. mapupuntahan? Hindi. Wala Pero talaga, ang daming layers dun sa conversation. The thing is, bakit ka magpapa-charity sa wedding mo? Ayun na nga. It's a celebration of romantic love between two people. It's not even for charity. Do it some other time. So, wag na kayo magpakasal. Yan ang ating Di ba? Nakakabwisit talaga. Pero alam mo, I don't know if nakita nyo yan, naging discussion din yan on social media na yung, iba kasi yung kasal Kasi may mga discussion din na yung
kahirapan ba, dapat ba yun talaga na hadlang with Pagpapakasal. not just with hindi, yung the broader conversation is just with love in general. Kasi nga may topics, 'di ba, na kung wala kang pera makipag-date, wag ka na lang makipag-date. So parang ang hirap naman nun na kailangan sobrang financially stable ka na. Tsaka may mga nakikita kong post na, for Pero example, iba yung wedding eh. sasabihin niya, hindi pa po kami magpakasal kasi wala pa po kaming pera. For, 'Di ba? Kahit simple lang naman kung mahal niyo yung isa't isa, 'di ba? Diba? Hindi man kailangan. Hindi nyo kailangan Yun ding nga eh. may entrance fee, 'di ba? hindi, dapat kasi hindi nyo pinaprioritize yun. Yung parang, kasi yung tao kasi na laging love, love, love yung iniisip na lang. Yun yung, di dun na lang din siya. Hindi niya nakikita din yung financial aspect niya. Pero yung tao, if financial din yung, hindi niya masyado iisipin yung love. So, gets niyo ba where I'm coming from? I guess. Balance lang ba? Mm. Oo, so Oo. parang feel ko kapag sobrang desperado ka like to love this person or to get into a relationship tapos hindi ka pa naman pala financially capable, edi yun talagang iisipin mo, hindi eto na talaga, magjojowa na Oo. talaga, Pero iba yung magpapakasal na pakiramdam ko talaga dito sa ako. nag-viral na to eh. Baka hindi ka talaga trip na papuntahin eh. Ikaw lang yung may entrance fee. Ginoke time lang, gano'n. Ikaw lang. Magtanong-tanong ikaw ka lang. din, may entrance fee ka ba? Kasi meron ako eh. Baka hindi ka talaga trip, 'di ba? Ay, nako. Ano? O, bago tayo mag-move on, kasal o sakal? Wala lang. Kasal. Well, Si Vince kung- kasal na siya eh. Sabi Kasal niya, na 'di ba, ako eh. kasal na raw siya. Well, kung mahal ko naman yung sasakal, charot. Eh kung hindi mayaman. Pasakal! Hindi mayaman. Ha, kung Hindi siya mayaman? hindi siya mayaman. Ay, hindi. Dapat afford. Dapat afford niya. Oo. Yung huling guesting ko dito, yun din yung napag-usapan namin. Eh. Hindi ka nagbago doon sa stand mo. Yes. 'Di ba? Oh, kasi lalo na ngayon parang na-realize ko na hindi lang pala dito yung limit ko with the people I'm dating, the Correct. people I'm with. As in, super ganun na siya na parang ang dami palang options. At pagdadaanan kayong dalawa. Oo. Imagine mo kami, mag-asawa, nanganak si Mrs. Kambal, na 1 month pa kami sa Nico. Oh, 'di ba? Kailangan may 2 million ka at least. Oo. Oh, imagine mo kung ang pinili mo, hindi mahal ko po siya eh. Di kawawa kayong dalawa. Oo. Baka maghiwalay din kayo, di ba? Yeah. Dapat kasi nasa stage na rin yung guy na parang sige, go. Do I can provide. I can do whatever you want or Tsaka ganito, ganyan. meron kayong weekly date, Oo. di ba? Oo. Kami mag-asawa, weekly kami nagde-date So, yan. eto tanong ko. Cute. Lalaki yung magbabayad o dapat 50-50? Lalaki. Tayo! Lalaki. Wala si Papa Dudut doon eh. Lalaki. Lalaki, di ba? Kasi kung hindi mo kayang magbayad ng date, ano pa kaya yung pagpapamilya? Para sa akin Bro, lalaki talaga. Ako And, din, nagbago lalaki. na yung opinion ko. at saka alam mo, May kung lalaki ayaw mo talaga. kung labag sa loob mo na magbayad, ka magbayad. Oo. At saka Pwede ba darating yung yun? 50-50 kapag gusto ng babaeng i-treat ka. Oo. Hindi yung magbabayad ka tapos sa isip mo pala, nagki-keep score ka ng mga binabayaran mo. Ay, mahirap yan. Para Nag-resibo sa utak. eventually may isusumbat ka that you paid for this, paid for that. Like, kung ayaw mo pala gumastos, di wag ka gumastos. Hindi naman nagbabasa hindi naman mind reader yung partner mo para Correct. maano na hindi ka pala 100%. Kasi hindi naman, you can't fault you for that if you're at a point in your life na you feel like you can't shell out a certain amount of money. And if you feel like you can't, then don't. Tinan mo, walang jowa. Walang problema. Kasi sa ayaw date. gumastos eh. Correct. Oo. Pero balik tayo doon sa pwedeng mag-share si babae kapag feel niyang i-treat si guy. Pwede. May mga ganun, di ba? Na, Yeah. alam mo, na-appreciate kita as a boyfriend. I want to treat you. Di ba? Or you're feeling down, I wanna make you happy. Yeah, so, Yeah. saan tayo pupunta? Mga ganun, di ba? Your place or mine. joke. Oy, celibate. Abstinent. Okay. So, eto. Sa mga ikakasal, nagkukulang sa budget. Kaya pa ba, te? Okay. Sa mga couple na nagmamahalan pero pamilya ang kalaban. Kaya pa ba, te? Ako naman po magbabasa nitong next dahil mainit ang mga ganap sa Senate ngayon at may isang
senator na parang laging nasa viral list dahil sa kanyang mga statement at mga debates, at maraming netizens ang not completely sold sa kanyang mga sinasabi at hindi rin nagpapahuli sa pag-call out. Pero habang todo ang bashing online, syempre may isang taong solid na solid sa kanyang side at ready siyang ipagtanggol, at yan ay ang kanyang loyal wife. Now we're not here Wow. we're not here to discuss Kung kung sino ano itong yung mga to? mga kung ano yung mga pinaglalaban nila at ano yung mga Politics arguments nila. I think we're really just more on yung how far are you willing to go with defending your partner, and kung ano yung opinion ninyo, kaya nyo bang makipagrelasyon with someone na baka hindi nyo kaalyado with your political beliefs. yung paniniwala Oo, ninyo yung paniniwala sa buhay, ninyo. oo. Ganon. Oo. Oo. Para sa akin, normal lang na maramdaman ng isang misis na ipagtanggol ang kanyang asawa, ang kanyang boyfriend o kanyang girlfriend dahil mahal niya ito. Pero hindi sa point na mababago nito yung pagkatao mo. Sarili mong pananaw. Oo, dapat siguro more of dedepensahan kita kasi ginajudge ka ng maraming tao sa alam ko na napagbibintangan ka lang. Pero kapag may mali ka na, wag ko dapat i-tolerate yung mali mo. Kasi kung mahal mo ang isang tao, dapat ikaw yung unang-unang magsasabi sa kanya na, alam mo, mahal kita, pero I think mali to. Dapat hindi mo to gawin, hindi mo to ilantad sa tao kasi kahihiyan mo to at nasasaktan ako kapag nababash ka na. Yeah. 'Di ba? When you love someone, protektahan mo siya Yeah. sa pribadong paraan na 'yon. Tsaka hindi lang sa sa mga asawa, kahit nga sa mga kaibigan, ganun eh. Correct. Oo. Like, Yeah, in kapag all may- relationships, Sa actually. lahat ng relationship, dapat ganun eh. Kapag nakikita mong mali, hindi mo naman like parang, alam mo yun, like, hindi mo siya kailangan i-unlove. Gets mo? Dahil may nagkamali siya. Kailangan mo lang sabihin sa kanya na mali yun. Ganun lang naman kasi. Yeah. And kasi discipline is another strong form of love kasi. If you're able to discipline someone, meaning you care about that person. Kasi pag wala ka namang pake, hahayaan mo lang, di ba? O bahala ka, magkalat ka dyan, mag-ano ka dyan. So, ayun. So, anong opinion ninyo with like being with someone whose beliefs are different from you? Like, kaya nyo ba makipagrelasyon with someone na iba yung... Kasi si Miss Paniniwala. Hazel, hindi daw eh. Hindi daw I, talaga. you know this, I can't. You can't. Di ba, You we have can. to be equally yoked. Yes, that's right. That's what Pero I what keep if- saying. Kasal na kayo, then nag-iba bigla yung pananaw niya. Ang hirap nung ganong sitwasyon Ay, na iba rin kasal yun, na ah. kayo. Lock na kayo sa No, kasal. I would okay. Go, you want? I don't know, wait. I'm thinking. Ang hirap, di ba? Ako. Oo. That is why I keep saying talaga na that the person I should marry, dapat Christian talaga siya because I'm a Christian like now. So, kumbaga, ang role niya within, bago kasi kami magpakasal, dapat ready na siya spiritually for that responsibility. Kasi it's not only the two of you yung nagpa-promise sa isa't isa na for better or for worse, but you're also having the Lord God in the middle of you. So nagpa-promise ka rin sa Pero- Kanya. Pero pwede kasing same kayo ng religion, pero iba kayo ng political beliefs. Iba kayo ng... Magkaibang ano yun oo, Magkaibang magkaiba yun aspect eh. Magkaiba yun. Pwedeng same kayo ng devotion sa whatever deity Sabi that nga ni you Vince, di ba, believe in. ang pagbabago, pwedeng anytime yan eh. Ako personally, I am not opposed. Like, hindi siya hard pass if a person has different political beliefs than me. I actually think that it's a good thing to have a person in your life with differing opinions, someone who challenges yung mga biases mo, para hindi ka naman nasa echo chamber na parang lahat lang ng sinasabi mo, nag-agree lang yung mga tao sa paligid mo, 'di ba? Maganda rin na challenge yung mga sarili mong opinion. However, there are certain issues na hindi na siya about political differences and more about yung differences ninyo in values. So ako, if magkaiba talaga tayo ng values when it comes to like human rights, women's rights, bodily autonomy, equality,
then dun ako na mapapa-question. And I would ask my partner, I would want to engage in healthy conversation where I ask my partner why they believe in what they believe in. Like, ano yung reasoning nila, bakit yun yung paniniwala nila. And also, paano niya tinatranslate yung beliefs na yon into action? Like, what it looks like in practice. Kasi, yung political beliefs mo, ultimately, it could dictate kung paano ka magtrato, paano mo tratuhin yung ibang tao, at paano mo ako tratuhin. So, kung dun sa mga sa actual actions, hindi na ako nag-agree sa'yo, then, Gets ko X na na. ako dun. Your C, gets ko din yun. And which is also like valid and I do understand. Hindi masamang protektahan ng taong mahal mo, wag lang sanang makaapekto sa dignidad mo as a person. Oh, kasi what I'm trying to say here is that a person who is obedient to the Lord, hindi siya gagawa ng anything that could Pero make as a human someone. being, may mga kasama tayo sa paniniwala na minsan naliligaw din ng landas. At maaaring ang asawa din natin, di ba? Sa ibang aspeto. No? Pero again, tama ka. Kung pinili mo siya dahil kinilala mo siya as a Christian, definitely hindi mangyayari yung ganitong gusot, di ba? Yes, and he has to be obedient with With it. the Lord, Like, yes. yun talaga yung pinaka-importante. So, and feel ko, hindi rin naman ako magpapakasal if may butas with his faith. May mga red flag kasi yan eh. Oo. Kahit Christian ka pa, may red flag ako sa'yo nakikita, Oo. di ba? And ako, hindi din naman ako perfect. Pero, dapat hindi siya, it's hard pag hindi rin gets nung iba what I'm trying to say. Kumbaga, mahirap siya i-explain yung faith. Mahirap siya. At saka naniniwala ako na pipiliin mo yung taong yun kapag alam mo, sigurado mo na parehong-pareho kayo ng paniniwala Oo. sa lahat ng aspeto ng buhay. Okay, Di ba? yeah. Kasi kilala mo siya, kaya mo siya pinili. You di have ba? to be Oo. equally yoked. Yun yung sinasabi Pero ko. yun nga, wag natin sabihin na mali agad si Guy ha. Baka mamaya kaya pala siya kinakampihan ni girl dahil naniniwala talaga si girl na tama yung guy. Tapos lahat tayo sa paligid hindi, mali kayong dalawa. Minsan may mga ganong insidente rin ha. May mga ganong cases. Di ba? Kung loyal ka pa rin sa partner mong questionable na ang ginagawa, kaya pa ba, te? Yes. So ito na nga, bilis ko sa isang palengke, natagpuan po si Teyang Naman yung natagpuan. masaya po siya. Kasama po niya si, para na akong blind item, no? Kasama po niya si Elijah sa palengke. Ang tanong, ano ba ang lulutuin nyo nun at bibilhin nyo sa Oo palengke? nga. Pinakbet. Pinakbet! Bakit At pinakbet? nag-viral ka pa sa pamamalengke. Dahil lang sa pinakbet, ang dami nang nasabi. Ang na daming mga- namamalengke, kami namamalengke, hindi kami nagba-viral. Oo. Kaya nga, hindi ko rin alam bakit nag-viral. Bumibili lang naman kami ng gulay. Okra pa nga yata yung Oo. binibili namin at Saan that palengke ba moment. yan? Mura dyan? Mura yan. At saka in fairness po sa public market ng La Union, nakalimutan ko na kung saan something. Basta ang linis. Ang Ang ganda. linis. Yun lang ang masasabi ko sa issue na to. Ang linis So po ayan ng na, public yung market palengke nyo, nyo. dapat linisin nyo din po parang sa La Union. Ayan. Okay. Di ba namamalengke ka din? Di ka naman nagba-viral sa pamamalengke Oo mo, nga. di ba? So anong No, meron sa okay. pamamalengke mo? No, let's just be like, okay. We were really shocked. I think it was on our second or third day. We already saw na parang there was a video circulating, but we didn't really think much of it at first until we got back sa Manila and then we saw how viral it had gotten. And parang lumaki na siya ng lumaki and people kept taking parang it was just taken out of context na kasi there was a video, tapos biglang naging screenshots na where pag yung screenshots lang talaga yung tinignan mo, mapapaisip ka Parang talaga misinterpret. that Jello was like holding my hand or something like that. But I just want to be clear that Elijah and I are friends. Like, we've been friends for years now at this point. And I would never go on a trip like that if, like, alam mo yun, I've never cheated on anyone. I've never been the third party in any relationship to my knowledge. And I understand the parasocial relationship. I understand yung fans nilang dalawa
especially they've been in the business for a long time. They've seen these two grow up. They've been a part of, di ba, gets ko yung mga fans na they feel invested in the Triggered sila relationship. eh. Triggered sila kasi sinuportahan nila yung dalawa and nakita nila paano nag-blossom yung relationship ng dalawa through the years. And then to suddenly, parang, here I come na parang threat to that bond. But I just want to be clear that I'm just friends with Elijah and I would never do that to another girl. I know what that's like. I know what that feeling is like. I would never, ever, ever, ever willingly come in between a relationship. Never. I would never do that. So, gets ko yung pain ng mga fans, but also I hope that you could, naiiyak tuloy ako. It's okay. Like, I also hope that you could give me a little bit of grace, like, to see the things that I'm being called on the internet kind of hurts too, like to be called like kabit or malande, and just to see also my parents' reactions to seeing some of the comments. But I also feel hurt for them Yeah. to see that I'm being called these names when it's not true. And I like just kind of held off on like talking about it kasi parang inisip ko like maybe if I just let it pass, like it'll just die on its own. And it has kind of dissipated already. Pero I think I'm also learning right now na maybe sometimes it is better to speak. And ayun, siguro I'm taking my cues from Miss Tessa Prieto. Na if I Kaya pala iba yung hugot mo kanina, if I ano? feel something, then maybe I should just say it. Like, the things that you guys are saying are hurtful, guys. Like, watch your words. Words have power too, and they're not true. You don't know. Lalo hindi nyo kilala. You don't know the full story. You don't know me. You don't Yeah. know Jello. You don't. You probably don't know Miles either. Yeah. You don't. Parang you just don't have the facts. But, ayun. Ibig sabihin lang po What did nito, you think? Diba? Ikaw din, No, like, as my lahat- friend, like, seeing. Yeah, lahat ng kino-comment natin on the internet, dude, it has impact talaga. Minsan lang, yung nakikita ninyo, like example, si Thea, artista siya and everything, celebrity. She might come off sa social media na okay lang siya or what, but you don't know kung ano talaga pinagdadaanan niya at that time. Guys, not everything you see on social media is true. So please do not, wag kayo mag-judge agad or mag-comment ng kung ano-ano. At lagi ninyong tandaan that at the end of the day, etong mga public figures na to, tao din sila. Okay? May puso sila gaya ninyo. So, lagi ninyong tandaan that whatever you do, what is this for? Does this serve good purpose to other people? Does this make the other person feel good? No. So, lagi ko nga din sinasabi sa mga tao that I meet, speak like a salt. Salt, wherein pag nilagay mo sa pagkain, nagkakalasa siya. Hindi yung sweet lang pero masama naman talaga for you or like just, alam mo yun, hurt. sakit ka pa, diabetic ka. Oo, or like, alam mo yun, like gets, like if you know what I mean, guys. Come on now. Pero yun. Sorry, last na siguro. Like, marami din kasing nagko-comment. Like, alam mo yun, natatakot na ako mag-open ng phone kasi parang sobrang random na ng mga comments ng mga tao, even on old videos of mine na ba't kayo nandito? Like, ito pala siya, ito pala si girl. And may mga comment na parang, or at least I've been reading people saying na, mag-statement ka na please, or can you confirm na if ano ba talagang totoo? And even though I want to just be outright and say, the truth, parang natatakot din ako because I'm so worried now na mami-misconstrue na naman yung sasabihin ko. Yes, Kasi yes. I'm realizing now na may madami talagang tao and I'm not immune to that. Yung instinct natin na you've already made up your mind about this person. So like feeling ko ang dami sa mga tao on the internet, they've already villainized me. Like, may tingin na sila sa akin hindi maganda. Kaya kahit anong sabihin ko, Hindi maniniwala. meron silang maninitpick doon na, nag-statement ka lang ngayon kasi Sabi mo kumalat lang yan, na. Eventually, ano din naman. Alam mo yun, parang
na ano tuloy ako na wag na lang kaya magsalita. Pero humahanga kami sa'yo kasi at least nasabi mo yung mga gusto mong sabihin. At Yeah. saka, gusto ko magbigay ng love advice sa'yo. Ano? Okay po. Yes, Pag pupunta love ka sa palengke, ay huwag kang bibili ng pakbet. Pampakbet. Oh, kasi katunog ng kabit, Masarap mapagkakamalang ka. Baka nga. Oo. More of, sa mga taong nasa social media, sabi nga ng GMA, di ba? Think before you click. Yes. Yun lang. Isang Tsaka- click ka lang. Oh my Huwag kang gosh, bibili ang ng bigat pampakbet, nun ha? sa dibdib ko. Tsaka yung yung pandesal galing makikita. Tama, oo. Huwag kang pupunta sa palengke para bumili ng Pakbet. pakbet. Mag-iba yung Katunog- pakbet sa pinakbet. Oo, Pareho lang yun. magkatunog kasi ng kabit mapagkakamalang ka. Magkaibigan lang sila. Oh, kaya minsan talaga pag sobrang close na magkakaibigan, wala naman kayo sa circle of friendship nila eh. Kaya hindi nyo maintindihan kung ano yung Nag-iaya relationship pa niyo ng kami, magkaibigan. Tay. Oo! Kaya nga, bakit kami ayaw nyo issue? Issue nyo rin kaya Oo, sila. palitan nyo naman, Para... Oo. Lalo na ngayon, naniniwala na siya sa kasal. Oh, di ba? Kaya pa ba, Teya? Go, Teya. Kaya pa? Ano ka? Mamalengke? Hindi na. Dudut. Maraming salamat for inviting me dito sa show ninyo. Pangalawang beses ko na, Suki. And sa mga kabarangay natin na in love sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories, ang inyo pong paboritong programa sa radyo na napunta sa digital, na minahal nyo din po, nasa bagong tahanan, dagdag tahanan po niya. Ang Barangay Love Stories nasa TV na ang forever. Na TV na ang forever. Oh! Uy, invite mo kami dyan, ha? September 12 na po sa GMA. Pero Yes! sana papadudot pa-experience mo naman sa amin mag-number 1 kahit. Oo, naman. maglaylo ka muna. Ano po ba yung iinumin ko? Ito po ba? Ayan. Thank you po. Thank you so much mga ka-triggered. Please, sa mga hindi pa nakasubscribe sa amin, sa ATM YouTube channel, please do subscribe. Click the subscribe button and notifications bell para ma-notify kayo whenever we upload new episodes every Friday yan at 7 p.m. We are also available on Spotify, Audible, and Apple Podcast. And nasa TikTok din kami. Syempre may TikTok kami mamaya-maya with Papa Dudut. And ayun, next Friday ulit mga ka-triggered, 7 p.m. yan. Bye! See ya, guys. Woo, woo, woo. Thank you.